Hi guys, good morning. Ayan, sarap gumising ng maaga oh. Medyo madilim-dilim pa. It's 6:20 in the morning. Yan. Wala, walking lang naman ako. Sarap lang kasi wala naman akong pasok, no. Wala akong hinahabol na oras. 'Di ba? Kasi hawak ko yung oras ko. I'm doing the business full time. And yan, bibili lang naman ako ng pandesal. Normal day, no? Samahan nyo na lang ako bumili pandesal. Of course, sa bakery, di ba? See you! Ito nga pala yung night market, guys, dito. Sa may amin, sa may Bourjuan area. Yan, paggabi dyan, dami dyang kainan, may mga tiyanggian. Para sa Pilipinas lang din na parang may ganong peryahan, tiyanggian. Pero wala ditong peryahan. May mga bilyaran, yan. Bilyaran yun eh. Dito tayo lululusot sa metro station. Papunta sa bilihan ng pandesal. Okay. Dito sa part na to, kung makikita nyo, medyo madilim pa talaga. Ayan, yung mga nagtsatchay. Siguro bago pumasok sa trabaho. Ito yung bakery shop na bibilhan natin. Panadero. Ayan, si Ate Bermuda. Sa akin 5 din dati. Eh, tsaka ano, ito, cheesy donut. 3 grams? Yes. So, ayan. Uwi na tayo mabilis para maabutan ko pa yung misis ko, no. Nagpe-prepare siya. Nabigyan ko pa siya ng pandesal. See you around! Ayan, ganito ka-busy dito tuwing umaga. Ano, yan, may nakikita ako. Natakbo pa siya. Naghahabol ng timing sa metro. No? Ito nga pala yung metro station, guys. Ayan. يرجى اتباع تعليمات موظفين المحطة. شكرا لكم. Alam nyo guys, naalala ko lang, no? Habang naglalakad ako sa daan, nakikita ko yung mga tao na nagmamadali, papasok sa work, no? Meron namang chill lang. Pero, I remember those time na may trabaho ako bago pa ako mag full time sa business. Grabe, talagang from bahay to metro station, lagi akong natakbo. Kasi ako din naman medyo kasalanan ko din naman kasi talagang minamaximize ko yung time. Alam mo yun, compute ko yung time eh. Ganitong minuto, dapat nandun ako sa sa metro station. Tapos saka ako alis sa bahay. Ganun. Kasi alam mo yun, medyo ano kasi, dito kasi sa abroad, dito sa Dubai, sobrang bilis ng oras dito. Hindi mo namamalayan talaga. Kaya minsan, ang dami ko nakakausap dito na OFW. 5 years na sila, 10 years na sila, yung iba pa, 15 years, 20 years. May nakausap ako 30 years na dito sa UAE. But then again, dito pa rin sila. Kumbaga, corporate world pa rin yung ginagalawan nila. No? And nothing against corporate world and employment. Kasi, galing ako doon. But then again, ito ano lang natutunan ko lang din. Siyempre, tayo kasi as Filipino, yun talaga yung medyo ang hirap na alisan natin, no? Yung rat cycle. Yung rat cycle na paulit-ulit ng buhay. Kasi complacent ka eh. Komportable ka eh sa buhay na mayroong kas employee. No? Pero kung i-imagine mo naman talaga, hindi naman talaga komportable yung ganung buhay. Kasi minsan wala ka ng time sa family mo, wala ka ng time sa anak mo, no? Malaki nga ang sahod mo, wala ka ng time sa kanila. Hanggang sa nagkakawatak-watak pa yung family. No? What I'm trying to say is, ang pinakamahalaga talaga dito sa mundo is magkaroon ka ng freedom, syempre. Time freedom, financial freedom. Kasi kapag meron ka nun, lahat ng bagay na gusto mo sa buhay mo, magagawa mo yun. If you're into sports, magagawa mo siya kung kailan mo gusto, di ba? If you have ministry sa church, hindi mo problema yung time na magiging reason mo yun para hindi mo magampanan yung ministry mo. And if you need more time para kay Lord, siyempre, meron kang time, di ba?
Ibig ko lang sabihin, huwag na nating hayaan na tumagal pa tayo ng sobrang tagal sa corporate or sa employment para lang kumita ng pera. Kung meron ka namang ibang ways na pwedeng pagkakitaan, di ba? Magnegosyo ka, mag-invest ka, no? Kasi sinisigurado ko sa iyo, kapag pinatagal mo ng pinatagal yung buhay mo as an employee, then wala kang investment, di ba? Hindi mo nabibigyang pansin niya kasi akala mo ang ganda ng trabaho mo, pero hindi mo alam hanggang kailan ka ba malakas. Hanggang kailan ba yung trabaho mong maganda, di ba? Kasi walang permanente dito sa mundo, di ba? Buhay natin hindi rin permanente. Of course, hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay, di ba? You should live with a purpose. No? Maaaring invest ka sa kung anong bagay, then pinakamaganda, invest ka sa sarili mo. Then invest ka kay Lord. Kumbaga, bigay ka ng time sa Kanya. Kasi baka nangyayari, puro focus ka na sa career mo, pero wala ka ng time kay Lord. Wala din. Kumbaga, yung mga ginagawa mo parang wala din kwenta. Di ba? Pag wala kang Lord sa buhay mo. Yun lang naman, we should live a purposeful life. Then, unahin natin si Lord sa lahat ng ginagawa natin. Yun lang guys. Maraming salamat. Anyway, so dito na pala ako sa building namin. God bless everyone. Have a nice day. Grabe, pinawisan ako dun ng slide. At least may tanggal ako. Diba? Yeah!